tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Pinupuri natin ang isang Diyos na nagkatawang tao, pero ang pagkakakilala pala sa Kanya, mas maliwanag pa siya sa lahat ng mga stars sa langit. Mas pure pa siya sa kahit na anong purest na energy sa mundong ito. Bakit? Kasi siya ang naglikha ng lahat, sa Kanya nagmula ang lahat, para sa Kanya at para sa glory niya, kaya ang lahat ng bagay ay ginawa. Nakuha po ba natin? That's why fairest is Lord Jesus. So, sa pag-start ng ating prayer meeting, meron ba tayong mga blessing, testimony bago tayo mag-start? Meron ba? Meron po ba? Mga blessings, testimonies ngayong hapon? Wala naman? Wala naman mga blessings? Okay. Thanksgiving, meron kayong mga Thanksgiving? Wala naman? Okay, Thanksgiving, wala naman Thanksgiving? Okay, so ayan, patuloy lang tayo pag-pray, una-una dun sa mga kababayan natin sa Masbate, and then yung doon sa na devastate ng lindol. Let's continue praying for them kasi talagang hindi natin sila maaabot eh. Ang kaya natin ay mapag-pray sila because ang dami talagang na devastate doon sa lugar na yon, and ang prayer nga natin kung since tayo naman ay hindi kung tayo ay makakatulong by God willing, magkaroon tayo ng contact doon sa mga kung sino man doon na pwede nating mapagdalahan ng mga katulad nito, no? So of course not hindi natin pinag-usapan financially, pwedeng mga damit kasi merong mga doon na nangangailangan ng damit at tubig. Doon nga sa Masbate ay tubig ang problem nila, no? Kaya so let's pray for that. Ngayon kung wala na, let's have one last song. Singit ko na lang tong huling song na ito bago tayo pumunta sa message. Okay? Diyan po sa inyong mga Bibles, please open, hymn books, Bibles to. We preach na ba? Hindi, okay. On your hymn books, buksan natin itong yan. Buksan natin itong hymn number 46. Napaka short na awitin, pero napakaganda ng laman, no? At siguro kung i-describe ko tong hymn na to, I will say na this is a sweet hymn. Bakit? Kasi hindi natin dito tinitingnan ang Diyos bilang Diyos natin, kung hindi personally itinuturing ng hymn na to ang Diyos bilang tatay natin, no? Na ang tatay, pagka ang isang bata ay nangangailangan, ay tinutulungan niya. Pag makulit naman yung bata, pag matigas ang ulo, kinokorek niya naman. And pag tinignan natin ang mundo natin bilang pagmamayari ng ating tatay, mag-iibang perspective natin sa ibang bagay, no? So let's sing this Psalms 24 verse 1, sabi diyan, the earth and everything in it belongs to the Lord. It is not ours. Nakikitira lang tayo dito, ang Diyos ang naghanda niyan. It all belongs to the Lord. Let's sing this. This is, on the first stanza, sing. This is my Father's world. Amen. And to my listening ears, amen, all nature sings and round me rings the music of the street. This is my Father's
the second now, sing. This is my Father's word. The birds their carols raise. Amen. The morning light alip. It declares what? Declares their Maker's praise. Amen. This is my Father's word. He shines in all that's fair. Sa lahat ng maganda na ng Diyos, in the rustling grass, I hear Him pass. Everywhere. So kung papansin natin mga kapatid, pag tumingin ka sa paligid, makikita mo doon na kung nagagandahan ka nga sa isang painting, pinupuri mo ang nagpaint, what more ang ating mundo. Nagagandahan ka sa mundo, mas lalong purihan mo yung gumawa nito. Di ba? Bundok, yung mga bulkan, yung napakalawak na dagat na hindi pa natin nadidiscover. I think nasa 70% pa lang ang nadidiscover natin sa dagat. May mga lalim pang hindi natin abot. What more yung galaxies na nandoon ang mga bituin. Hindi pa natin nadidiscover lahat, pero ang pinapakita ng ganun ka-grand na nakagandang creation ay may lumikha sa Kanya. Kaya, on the third stanza, bago natin siya kantahin, basahin niyo yung words. This is my Father's world. Oh, let me never forget, that though the wrong seems oft so strong, look at this, God is the ruler. Siya pa rin ang may hawak na, no? This is my Father's world, the battle is not done. Jesus, who died, shall be satisfied, and earth and heaven be one. The same message, lahat ng meron tayo ngayon, si Kristo ang magtitipo ng lahat ng yan, sabi sa sa Ephesians chapter 1 verse 8, 9, 10, 11. Awit natin ang pinakahuli with all our hearts. Ready, sing. This is my Father's word. Oh, let me never forget, amen, that through the wrong seems of so, God is still the ruler. Amen. Ang Diyos pa rin ang may hawak niyan. This is my Father's word. The battle is not done. Amen. It's Jesus who died. Who died shall be satisfied. And earth and heaven one. Amen. The people of God say, Amen. Ang gaganda ng mga hymns natin. Let's give it to Pastor para sa ating message ngayong gabi. Magandang gabi po. Okay, siguro sa tatlong inawit, sapat na, mag-pray na tayo. Kasi yun po ang tema ng chapter 16 ng Psalms. Hindi nyo ba napansin, di ba? Assignment ko sa inyo. Siguro by next week, basahin nyo na ang chapter 17. Doon sa unang dalawang awit pa lang, nandoon na ang explanation eh. So tayo po ay magsitayo, since na ang importante talaga ngayong gabi ay ang panalangin. Pero more on din siguro na ating pag-aralan ang chapter 16 sapagkat mayroon po siyang 11 verses. Okay? Ready na po kayo sa unang verse? Okay? Sa inyong mga Bible, kung wala pa dyan, verse 16, number 1, verse 1, sabi niya, preserve me, O God. Doon sa mga inawit sa tatlo, lahat mayroon preservation. And then sabi doon, for in thee I put my trust. Ay sabi ni David, di ba, nakahiga ka mo sa pera. Ala kung doon mo ilagay ang tiwala mo sa pera, ang pera naglalaho, saglit lang. Verse 2, O my soul, thou hast said unto the Lord, thou art my Lord,
My goodness extended not today. Medyo malalim po ito mga kapatid. Okay? Mayroon po kasi itong tinutukoy sa New Testament before, si David ay lineage ni Christ. So, mamaya magugulat tayo dito. Verse 3, but to the saint that are on earth, nandun sa kanta kanina, di ba? And to the excellent and whom in all my delight. Nagkakaroon tayo ng kasiyahan. Sabi ni David kanina, di ba? Ang nagbibigay dapat sa atin ng saya, ba't pag tayo napupunta ng church? Si Christ. Tama ba? Okay. Sabi ko sa inyo, dalawang awit pa lang bago yung panghuli, kompleto na, pwede na tayo mag-pray. Na-explain na ang naisabihin ng verse 16. Verse 4, chapter 16. Verse 4, their sorrow shall be multiplied, that hasten after another God, their drink offerings of blood will not offer, nor take up their names into my lips. 5. The Lord is the portion of mine inheritance, and my cup thou manifest in my lot. Okay, lahat. Anong future mo? Ano bang bukas mo? Di ba? Verse 6, the lines are fallen into me in pleasant places, yet I have a godly heritage. Andun sa awiting tatlo Tag-iisa sila. Verse 7, I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the right season. 8, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and glory rejoices my flesh, also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One and to see corruption. Kasi nasa verse 1 yan preserve me. Verse 11 last, thou wilt show me the path of life, and thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. So ang chapter po ito ay napakalalim at napakalawak, pero maraming application. Nadali ko po sa inyo ngayon ang application na dapat mayroon tayong kasiyahan sa tatlong bagay. Okay? Siyempre, una sa Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Nagailan Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat sa mga pinagdaanan ng aming mga kapatid ng simbahan ito, ng mga leaders na dumaan dito, mga young people na nauna dito. Maraming pinagdaanan, pero kayo ang naging refuge, kayo po ang parang inahing manok na naglagay ng kanyang pakpak at sa ilalim ang iyong mga anak na nag-preserve sa mga taong ito, na kayo ang aming bato ng tanggulan, na hindi kami natatakot. Anuman bagay, Panginoon, anumang lahat mapul sa amin, anumang kinabukasan, hindi kami natatakot sapagkat alam namin kayo po ang nagplano na ang lahat ng tinawag mo ay all things work together. Salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa bawat isang nakarating, sa kabila ng mga kaabalahan sa mundo, mga ginagawa, mga opisina, lahat ng mga pinagkaloob mo sa amin na pagkabuhayan para kami mabuhay, ay hindi natalo ang pagmamahal namin sa iyo, sapagkat mayroon kaming delight, mayroon kaming kasayahan na ikaw ay makapiling namin ngayong gabi, sapagkat sa iyo lamang, Panginoon, namin nararamdaman kapag kami may sinasabi sa iyong problema, ay kagaanan na sa amin ang iyong kasagutan. Salamat po. Kayo po ang maitaas, banal na Espiritu aming Diyos, banal na Trinidad na isang Diyos. Salamat po. Kayo po ang magamit sa bibig ng iyong abang lingkod. Wala siyang kakayahan kung wala po kayo sa buhay. Samahan niyo po, banal na Espiritu, ang salita mong pag-uusapan. Kayo po ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang chapter 16, okay, isa po sa mga pinaka-precious, pinakamahalagang sikreto sa mga awit ni David, sa Psalms of David. Sapagkat ito po ayon sa Acts chapter 2, kung pwede mong ilabas doon ang ano nito sa New Testament, Acts chapter 2 verse 25, 28, 25 to 67, 28, apat. Okay, tingnan natin to. Ang titulo nito, tingnan ninyo, bakit bago pa si Christ dumating? Sapagkat ito po ay si David ang nagsusulat. Paano niya nalaman ang mangyayari kay Christ na kanyang magiging apo sa tuhod? Oh, look at this. Acts 2:25. Okay? Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging Amen! Doon sa inawit nating tatlo, ang ganda ng explanation ni David. Kaya sabi ko nga, hindi na ako magpipreach sapat na Sapagkat kung ang Panginoon nasa atin, sapat na
Kayo mga nag-aaral, dapat ang Panginoon nasa inyo, sapat na sa iyo ang Panginoon. Bakit? Pagdating ng exam, kakausapin ng Panginoon, ibalik mo sa aking isipan yung nga napag-aralan ko. Alam nyo, habang nagsusulat ka, sige-siging sulat. Hindi yung panay-review natin, galing sa iyo yun eh, galing sa iyo. Pero kung galing sa Banal na Espiritu na tinutulungan ka, sasabihin ko po sa inyo, si Kristo po ay sapat na. Di ba, Cloud? Sapat na ba ang Panginoon sa iyo? Oh. Alam ko, pinapanood ko na naman yun eh. Now, sabi dito, sabi David, tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon laging kasama ko sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang wag akong matinag. Paano mo sabi, Pastor, nakasama natin ang Panginoon? Dami nga namin problema eh. Sa bahay pa lang, dami ng problema eh. Oh, katulad ko, nung naglinis lang ako dyan, na-trigger yung nararamdaman ko. Minsan mag-iisip ka, Lord, nandiyan ka po ba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, nung nakakita ka ng, parang nagkaroon ka ng, bumalik yung karamdaman ko. Ipinapakita na doon na ang Diyos kaya niyang kontrolin dahil nandyan sa kasama mo. Kasama niyo ba ang Panginoon? Okay. So, sabi ng verse 26, okay, 26 ako. Yan. Kaya't nagagalak ang aking puso. Yan na po yun. You are, nagkakaroon tayo ng delightment. Nagkakaroon ng galak. Uy, prayer meeting pala ngayon. Alala ko tuloy si Dana kanina pagdating. Prayer meeting pala ngayon. Di ba? At least excited sila. Pero alam nyo yung iba, alam nyo, hindi lang naman kayo nakaramdaman. Nung panahon din po ako ay busy dahil ako po ay isang representative ng kumpanya. Pag medyo nakita kong malayo na ako sa Quezon City at napunta ako ng Makati, hirap na rin akong bumalik. 1 hour yun. Motorcycle pa yun kasi traffic na ganitong oras, traffic na pabalik para sa prayer meeting. Pero alam nyo, ang Diyos marunong magturo sa anak ng disiplina. Doon sa inawit na una. Dinidisiplina tayo ng Diyos eh. Tinuturoan tayo kung paano natin magkaroon ng kagalakan, kaligayahan, at delightment pag narinig mo ang Panginoon. Sabi ni David kanina, para siyang father, di ba? Pinapalo at lahat. Doon sa awitin talaga, sabi ko, parang hindi na ako magpipreach eh. Nandoon na sa inaawit natin. Sabi diyan, ay kayo din ang katawan ay matanitiling may pag-asa. 27, verse 27 po. Hanggang 28 yan. Introduction pa lang po tayo ha. 28. 7. Sapagkat hindi ko bahayaan ang kaluluwa ko. Di ba? Yung ibig sabihin, yung kukunin ka kaagad ng Panginoon, hindi pa. Hindi pa. Sabi doon, ni ipahintulot man. Di ba? Kumbaga nakakatakot, ang daming nangyayari ngayon. May lindol. Pero yun, minsan pag napapanood ako, alam niyo may heart, rin ako. Pero yung laki ng bitak ng lupa, nilamon yung isang building, tapos yung isang malaking tipak ng bato doon na kasing laki ng kalahati ng building natin, nahulog doon sa bahay, abay namatay pa yung asawa niya. Ay, isipin mo ba naman, nasa ospital yung asawa, kaya hindi tinamaan. Pero yung nasa bahay na natira, nagulukan ng malaking bato, patay din. Nabuhay tuloy yung nasa ospital. Samantalang sa ospital, marami ring nadisgrasya. Lord, sabi niya, ni ipahintulot man ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. That is death. Kita ng kabulukan, di ba? Si corruption. Kapag andun ang may kagalakan ka sa Panginoon, kahit anong pagod, kahit anong hirap, masaya ka, alam niyo, ang Diyos nagagalak din. Ang tatay mo nagagalak din. Ang galing ng anak ko, kahit pagod na, nandito pa sa akin. The same with, again, ito po ay, bago pa nagkaroon ng New Testament, ang nagsusulat po ay si David. Okay? Itinapakita lang ko sa inyo ang correlation. Bakit ko nasabing ito yung pinaka-secret psalms ni David na beforehand, bago ang Panginoon natin dalhin sa krus para ipako doon, nagsulat na si David. Ito po yung chapter 16. Okay? Sabi ng verse 28, dalawang verse na lang. Isa na lang pala. 28. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan. May nabasa tayo doon. Di ba? Sa verse 11 yata. Saan na ba yun? Okay? Thou will show me the path of life. Naintindihan niyo po ito mga estudyante. Naintindihan mo ba ito? Di ba? Akala kasi natin dahil magaling ka, matalino ka, kasing talino ka ng teacher mo, kaya mo. Hindi. God will show thee
kapag mayroon kang delight, mayroon kang kaligayahan, mayroon kang kasayahan, na ang Panginoon alam mong kasama mo at may pananampalataya ka. So, yan po, ipinapaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ako ng kagalakan sa inyong harapan. Biruin mo yun na kahit mahirap. Tuloy ako doon sa isang officer ng na ang panundo nila, single, putikan ang daanan ng kalabaw, tapos 3 angkas. Sabi ko, ang galing ng Panginoon eh. Kaya minsan, po ay, sana aking sunod na prayer na magkaroon tayo ng mga kabataan, ng mga membro na mayroong ganong concern sa kaluluwa, na kahit mahirap ang daan, mahirap buntahan sila, nagsusumikap sila na mayroon silang concern sa kaluluwa, madala sa Panginoon, magkaroon sila ng delight, magkaroon silang kaligayahan na ang Panginoon ay kanilang Panginoon at nag-aayos ng kanilang landas. So yan po ang aking introduction dito sa chapter 16. So ito po ay this Psalms is written by David himself immediately prior, okay? Pag sinabi before sa death ng ating Panginoon. Okay? So there are three things na titingnan natin. Sa verse 1 and 2, magkahalo doon. Siyempre, bago ang si David magkaroon ng delight dito po sa tao ng Diyos, ayon sa verse 3, babasahin natin ang verse 3, sabi ng verse 16, chapter 16, verse 3, but to the saints that are in the earth, katulad natin, and to the excellent in whom is all my delight. Ang unang napansin ni David doon, mayroon siyang kaligayahan sa mga tao ng Diyos. Pero before that, verse 3, mayroon siyang verse 1 and 2. Saan muna siyang na-delight, nagkaroon ng kaligayahan, o nagkaroon po siya ng sobrang pleasure, na habang nagsiserve siya, kahit mahirap, kahit nagkakaroon ng family niya ng pag-aaway, nagkakaroon sila ng problema, mabigat, napakabigat. Pero ang unang napansin ni David bago ang kanyang mga anak, David simply delight, okay, within the Lord. Look at verse 1 and 2. Sabi doon, preserve me, O God, for in Thee I put my trust. Bakit siya nagtiwala? Kasi nagkaroon siya ng kaligayahan na ang Panginoon alam niya, nagkumikilo sa buhay niya. Sabi ng verse 2, O my soul, Thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord, my goodness extended not to Thee. So dito po bago tayo mag-focus doon sa tatlong bagay na yon, sa verse 1 and 2, nagkaroon muna si David ng delight doon sa Panginoon, in the Lord. Sabi doon po ay, si Kristo as a perfect man. Sabi ni yung kapatid natin dito, minsan ay, wala pong perfecto, pastor. Mayroon si Jesus lang, okay? Ang tinutukoy ng verse 1 and 2, ang Panginoong Jesucristo, isinusulat ni David, okay? Wala kasi tayo dito makitang mga paghihirap o ano pa mang problems. Ang tinutukoy niya dito ay completely depending on God, okay? Sabi ng verse 1, preserve me, O God, for in Thee I do put my trust. So therefore, parang nung si Christ po ay nandoon at nabuhay na siya, ay sinisigaw ni Christ doon sa kanyang preservation to the one who is our only refuge. Yung po ang pinagsisigawan ni Christ dito na sabi niya, ang kalooban mo ang masunod. Okay? Hindi po yung kanya, kundi sa iyo, O Panginoon, masunod na yung kalooban. Nung siya po'y nag-serve ng 30 years sa kanyang buhay sa lupa, okay? So, hindi lang po niya in-acknowledge ang Diyos, di ba? Sabi niya, ang aking pagkain ay hindi nyo kaya sapagkat ang nagsugo sa akin, yun ang aking dapat susundin. In-acknowledge ni Christ ang kanyang pagiging Diyos, at siya po joyfully na nagsasabi that God as the observing passion of His life. Kumbaga, hindi siya po pwedeng tumigil. Sapagkat kapag tumigil siya, hindi masusunod ang kalooban ng Ama. Ang word po ito, nasabi niya that my goodness, okay, saan ba ito? Verse 2, sa last 3, 1, 2, 3, 4, 5 words. Tingnan niyo po ito. My goodness, okay,
is nothing, okay, apart. Hindi po pwede tayong kumilos nang hindi siya kasali. Ang ibig sabihin, okay? Hindi po dinidelay dito ng ating Savior ang kanyang pagiging sinless. But simply, ang kanyang testimony o sinasabi niya na ang kanyang patutuo that Christ found all His sufficiency in God. Bakit po? May katawan siyang lupa, di ba? 3 beses nga siya tinipli sa tanas eh. Pero kung wala ang kanyang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya, Diyos siya, yung kanyang pagiging laman pwedeng matempt. Kasi sabi, Diyos siya eh. Sabi niya sa tanas, kung talaga ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay, di ba gutom ka? Isang kumpas lang ng Panginoon, pero dahil mayroon po siyang sufficient na galing sa kanyang Ama, nakapangyarihan, never pong nagkaroon ng pagbabago ang kanyang paninindigan na ang ina-acknowledge ni Jesus nung siya po ay nasa temptation mula sa 40 days and 40 nights na hindi siya uminom at kumain, ang kanyang kalakasan ay galing sa kapangyarihan ng Diyos Ama dahil mayroon po siyang katawang lupa. Kasi pwedeng gamitin yun eh. Okay, so dito po ay ang tinutukoy dito ng writer na si David, katulad ng Panginoon na nindigan siya, na siya po ay hindi po pwedeng sumuway sa kalooban ng Ama. May sinabi doon sa isang sulat niya sa Psalms 73:25 na ito po ay nagpapakita sa atin ding mga tao at mga anak ng Diyos, sa ating mga banal, ay ganito rin po ang ibig sabihin ni David nung isinusulat niya po ito. Psalm 73 verse 25. Okay? Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw lamang? Yun ang sabi ng writer dito. Psalm 73:25. Yan. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? Ang tanong ngayong gabi sa atin, anong mayroon tayo sa langit? Na tayo yung mga earthlings, tayo yung mga kurap ang ating laman. Maliban sa ating kaluluwa na tayo po ay binayaran ni Kristo sa krus ng ating kasalanan, pag-aari ng Diyos to. So anong mayroon tayo sa langit? At sabi nga nung Sunday school natin nung Sunday, in the future pa yon, kasi nandito pa tayo sa lupa. Anong mayroon tayo sa langit? Jacob, anong mayroon tayo sa langit? Baka nasa school pa yung utak mo, naiwan pa eh. Katingala ka sa langit eh. Anong mayroon tayo sa langit? Di ba? Habang tayo nasa lupa. Anong mayroon tayo sa langit? Habang nasa lupa. Tingnan niyo po ang verse. Okay? Sabi doon, anong mayroon ako sa langit kundi? Sino itong ikaw? Si mama niyo ba ito? O si papa niyo ba ito? Hindi. Sino po ang ikaw dito? Sino ito? Ito yung Diyos Ama na inutusan niya kanyang Diyos Anak na bayaran tayo upang magkaroon tayo ng attorney. Naalala ko yung kanina sa Bible study. Naalala ko yung advocate. Ang pumapasok sa isip ko, devil's advocate. Yung palabas. Advocate natin si Christ, ang ating attorney, si Kristo. So anong mayroon tayo sa langit? Mayroon tayong abogado at mayroon tayong Diyos Ama. Bakit ikaw ang nakalagay doon? Ano yung word na ikaw, di ba? Singular. Ano ang tawag dito? Plural ng God. Di ba? Wala. Singular ang God eh. Pag sinabing God, 3 person, Father, Son, Holy Spirit. So, sino yung ikaw doon? That is God, Father, Son, and the Holy Spirit. So, anong mayroon tayo sa langit? Ang Panginoon. Kaya dapat mapansin natin dito, nung sinulat po ito ni David, ito yung pinakasikreto, pinaka-precious na sulat niya po sa Psalms, ay harinawa, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga banal sa lupa, may binasa tayo dyan, saints on earth, ay dapat ganun po ang ating paninindigan. So, ang verse 2, sabi dyan, okay, O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord. Tingnan niyo po yung word na thou art my Lord. Ano pong ibig sabihin? Sa kanyang inmost heart, the Lord Jesus bowed. Nagbigay galang siya to do service para magserbisyo siya sa kanyang Heavenly Father. Si Kristo nga nagserbisyo, nagagalak siya mag-serve sa kanyang Ama. Pero ang problema, tayong mga anak mismo ni Kristo o tayong mga binayaran ni Kristo, namatay si Kristo, nagdusa para sa atin, parang wala tayong
malaki. Di ba? Kaya minsan mga kapatid, ito yung masakit sa... Ako mismo nasaktan din, sabi Panginoon, ako na naman ito eh. Ako na naman ang may tama dito eh. Leader pa naman, di ba? Lahat ng mga negatives, maririnig sa bibig, lahat ng actions, makikita sa action. Lord, patawad po eh. Samantalang ikaw mismo in-acknowledge mo ang gusto mo mag-serve ng maayos sa iyong Ama sa langit, na kami na yung binayaran sa krus, nagdurog ang mukha mo, nagdurog katawan mo, namatay ka para sa amin. Pero minsan never naming naramdaman ito na parang mayroon kaming kaligayahan na gusto namin mag-serve para sa iyo. Pero ang Panginoon, siya mismo, nag-bow down sa Lord. Sabi niya, Father, I will serve thee. Kaya, pag-pray po natin mga kapatid, marami pa tayong mga kabataan na wala pang kaalaman pagdating sa salvation. Tayo naman pong mga tagapagturo, minsan, nalilingat, habang may pagkakataon sana, di ba? Sabi ba ni Joshua yata yon? Sa Exodus, habang sila ay nasa duyan, habang sila ay nasa bahay, habang naglalakad, habang nakaupo, habang nakatayo, ano nga ba yon? Sino mga nakabasa nito? Ilagay, Deuteronomy, ilagay sa kanilang mga idikit, di ba? Idikit daw eh. Ano ibig sabihin? Pag may pagkakataon, turo. Ngayon may mga batang lumilito, hindi, sabi naman ni Pastor, huwag pilitin eh. Pero yun yung mas ginugusto nilang pakinggan ang sinabi ng tao kaysa sinasabi ng Bible. The Bible says, kahit anong ginagawa niya, naglalakad, nakatayo, nakaupo, nagduduyan, turuan sila eh. Ngayon, iba na eh. Sabi ni Pastor, huwag pilitin. O diba, sino mas magaling ka kay Pastor? Sino ba yung Pastor niyo? Just a human. Pero dito mapasin natin mga kapatid. Sabi ng verse 2, my goodness extended not to thee, thou art my Lord. Pero mas pinakikinggan nila kung sino yung nagsasabi sa kanila. Kayo dyan, ito pakinggan mo. So dito mapasin natin mga kapatid, ay sa kanyang inmost heart, sabi ng Panginoong Hesukristo, nag-bow down siya, sabi niya, Ama, gagawin ko ang inuutos mo. Not my will, but thine be done. Pero mga estudyante ngayon, anak, uwi ka na pag wala nang gagawin. Ipo muna ako pa uwi kasi may assignment si madam, yung pala nagpapara. Or panligaw doon sa classmate niyang crush niya. Isang araw mga kapatid, lagi ko sinasabi doon sa parang lumalabas doon, nananakot ako eh. Lagi niyo pong tatanda, sabi ko sa Bible study, bawat binabanggit natin, bawat ginagawa natin, may tagatala na anghel. Pinakitan ako sa kanila ang Revelations 21, sabi doon, 20, ang sabi doon, and the books were open. Di ba? Books, may S. And another book was open, which is the book of life and works. O ilang Bible, ilang books yun. Di ba? Sa aking pagkakatansya, hindi ko lang alam kung tama, at least 7. Di ba? Lahat yun nililistahan yun. Sino tagalista? Anghel. Alam naman ang Panginoon pa maglista eh. May dami siyang mga anghel eh. So dito po ay sa kanyang inmost heart, ang Panginoong Hesukristo mismo gusto niyang gawin. Pero magtataka kayo, ilang libong taon pa bago si Christ ipinanganak sa Matthew, Psalms ginagawa na ni David ang mangyayaring resurrection o kaya ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon dito sa Psalms chapter 16. This speaks of Christ arose, nabuhay mula sa mga patay. Ang dami pong binabagit dito si David. Okay? And before the throne of Jehovah, pag sinabing Jehovah, that is the Elohim God, his soul bowed allegiance to the Lord for our sake. Nag-bow down sa Panginoon, sabi niya, Ama, gagawin ko ang utos mo. Kahit hindi ko gusto mga ugali, mga taga-kamalig na yan, pupunta ako doon para bayaran ko ang kanilang kasalanan. But another, kung ating titingnan, yung mga binayaran ni Kristo, nagdusa siya, napagod siya, nahirapan siya, ano po ang ginagawa natin? Minsan pagka oras na ng prayer, wala na. Ang bigat ng likod, ang sarap mahiga. Kapag umaga sa alas 5 mga kapatid, di ba nag-ano ako ng grace to you, o kaya grace to all, tapos may ganun yun, alam nyo yung likod ko, parang ang bigat. Nagpipray ako sa likod ko. Parang minamagnet ng higaan. Ay, mga kapatid, kuwi daw kayo.
Di ba, bear na ngayon, bear month na. Pag December, pag taglamig na, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakabangon. Siyempre, sasabihin nyo, oras na ng prayer. Hanapin mo yung kulambo mo. Tapos, siyempre dahil pag maligam-gam ulit, parang gusto mo humiga ulit eh. Yan po yung bakit tayo nasa lupa. Tinatalo ng ating mga lust of the flesh ang pagkakataon na mag-serve katulad ni Christ, nag-bow down siya sa Ama, sabi niya, gagawin ko po ang nais nyo. Not my will, but thine be done. So yun po ang kanyang allegiance sa kanyang Ama. Verse 2 sa pangatlong line. Ano po sabi doon ng verse 2 sa pangatlong line? Okay? My goodness, di ba sabi dyan, di ba? My goodness extended not to this. Sa Tagalog, okay. Nawala. Nung ba basahin yung Tagalog nawala? Okay, ano nga ba yung Tagalog dito? My goodness is not extended today. Sabi doon, ako'y walang kabutihan. Oh, ito yung maganda. Hindi na ako mag-expound, ang linaw na eh. Kayong tatlong magkakapatid, basahin nyo nga ito. May assignment ka ba dyan? Kanina ka pa nagpapasa dyan eh. Basahin nyo nga ito. Yan sa ako'y. Mula sa ako'y. Sige, sabay-sabay, malakas. 1, 2, 3, go. Naintindihan nyo ibig sabihin nun? Naintindihan nyo? Kasi mamaya baka tanungin kayo ng kapatid mo, anong ginawa nyo sa prayer meeting? Diba? At least meron kayo alam. Ano ang magagawa natin? Diba yan? Kung hiwalay tayo sa Panginoon. Biruin mo na isulat ito ni David. Ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Hesukristo. Because Christ in you, kaya tinawag tayong Christian, because Christ in you, yung ating katayuan at ating kalagayan. Okay? Iba po yung ang kalagayan kasi natin, ups and down tayo eh. Pero yung standing natin, ang ating katayuan kay Kristo, tayo ay pag-aari niya at tayo tagapagmana ng langit. So ito po yung ilagay diyan. Sabi niya, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Disconnected. Well, hindi naman natin nasabing pag may pastor ba, ang isang estudyante pag mayroong project, kailangan ko bang unahin ng Diyos? Nasa sa inyo yan eh. Paano nyo ipapaliwanag ang Matthew 6:33? Ano nga ba ulit yung Matthew 6:33? Ano yun? Subalit, hanapin muna ninyo at ang lahat ng bagay, pero pastor, ilalagpas yun eh. Di ba? Nasa sa inyo yan, okay? Paano niyo po, ang Panginoong Jesucristo nag-bow down siya, Lord, I will do what is thy will. Okay? Mabilis naman ang oras. Okay, 1 minute na lang. Ang ibig sabihin niya, pag sinabing bounty, ano nga ba yung bounty? Yung reward yata to, di ba? Ang ibig sabihin niya sa my goodness extended not today, sabi niya, kung hiwalay ako sa iyo, wala akong kabutihan. Kung hiwalay ako sa iyo, walang righteousness, walang lahat, walang salvation, wala. Zero. None. Void. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So, ang maganda lang dito, but the grace of God, ang biyaya ng Diyos, ang sabi nga ni David pagka sa Sunday school, nagtuturo sa Sunday school, ang pagkaligtas sa atin ng Diyos, hindi tayo deserve. Di ba? Hindi tayo kailangan ng Diyos, tayo ang may kailangan sa Diyos. Ang sinasabing grasya ay unmerited. Okay? Hindi po ito kundi talagang bigay ng Panginoon. Kaya dito po ay apasin natin that my bounty or my reward today ay ang aking katimpala, ang gantimpala ng Diyos sa tao, sa Kristiyano na may tiwala, sumusunod sa kalooban niya, malawak pa sa dagat ang kanyang bounty, ang kanyang gantimpala. Kahapon, sino pa yung opisina na tulog dyan? Si Mike, sabi ko sa kanya, alam mo Brad, hindi mo kailangan ipakilala sa tao kung sino ka eh.
Ipakilala mo sa kanila ang Diyos na siyang magsusupply sa iyo ng lahat. Nakikita mo ka ako yan, no? Di kami dyan humingi sa kung sino-sino. Humingi kami sa Diyos, binigyan kami. Kaya ang sabi niya po dito, ako'y wala kahit ano kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Lalo sa pilya mo kung wala. Paano kung ikaw lang? Paano kung anak lang? Mas maganda sa isang family, nandiyan ang Panginoon sapagkat wala tayo, zero tayo, void tayo, ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, ay ang grasyang ito in-extend ng Diyos. This grace was extended to the saint on earth. Sabi diyan, okay? My goodness extended not to thee. Okay? But to the saints. Verse 3. Look at verse 3. Naputol kasi doon sa 2 eh. Pagdating sa 3, but to the saints that are on earth. Hindi yung mga kinanonize na patay na. Dahil daw namatay na, santo na. Hindi, that are on earth eh. Nabubuhay pa. Ito po yung mga tinutukoy ng Panginoon dyan. So, e-end ko lang dito sa parang ano natin na ito, introduction. So, di pa tayo nag-first point. Okay? Kaya, kung dinugtong na ng verse 2 ang verse 3, okay? Sabi niya doon, my goodness extended not to thee, but to the saints on earth. Okay? Ang ibig sabihin, God's children are all partakers of their heavenly Father. Alam niyo ba yon? Kung totoong anak ka ng Diyos, partaker ka ng langit eh. Mayroon na tayo. Anong mayroon ako sa langit? Di ba? Yung binasa natin doon sa Psalms eh. Anong mayroon ako dyan? Connected tayo doon dahil nung si Kristo namatay, nasa atin at pagharap natin sa judge na Diyos, nakikita ang Kristong may pag-aari sa iyo. You are God's property at nakikita yun ng Diyos Ama. Kaya dito po, sabi niya, I have no good beyond God. Ibig sabihin, ako'y walang kabutihan, sabi ng verse 2, kung wala ako sa iyo. Nawa na po ba? Introduction pa lang tayo, nandito pa lang tayo. So ang first point natin yan ay nasa verse 3. Si David, nung sinusulat niya ito, siya po ay may kasiyahan sa mga tao ng Diyos. Okay? So, sabi doon, for the saint who are in the earth, they are the excellent one in whom in all my delight. Sabi ni David. Okay? Ang tanong sa atin ngayong gabi, kayo po ba may kasiyahan sa inyong Panginoon? Amen. Kaya saan man kami dalhin, ako'y nakapasalamat sa mga anak ko na tinuruan na ng Panginoon. Pag sila'y may kausap, ang kausap nila naririnig sa kanilang bibig, masaya sila sa piling ng Diyos. Yun po ang kagandahan dito. Kaya, haranawa, dito po tayo mag-end muna. Aralin niyo po, from verse 3 hanggang verse 11, para sa next nating pagkikita, gaano ba kayaman ang chapter 16 ng Psalms? Apakayaman ito eh. Hindi mo maaarok ito basta-basta. Biruin mo ang layo ng diferensya. Si David nagsusulat ng Psalms, isinulat niya ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Sino nagturo sa kanya? Because God is in David. Ngayong gabi, ang Panginoon ba nasa inyo? Are you delight in God? Amen. Tayo po magsitayo at tayo magkuklose. Haranawa ay hindi lang po ang inyong lingkod nag-aaral, mag-aralin kayo. Aralin niyo po from verse 3 to 11. Para sa ating pag-mix ay alam niyo na po ang magiging takbo ng ating usapan. Ngayon lang Diyos, napakabuti niyo po sa amin na mismo ang Panginoong Kristo nagkatawang tao at siya po ay nagbow, nangako siya, nagagawin niya ang lahat kahit mahirap siya na ang sabi niya, if thy will, O Lord, let this cup pass from me. Pero kahit Panginoon, ang hirap ng dinaanan niya, sinunod niya pa rin kayo at nangyari ang inyong plano at inyong kalooban. Lord, sa aming buhay ngayong gabi, bilang nagsasabi na kami ay yung pag-aari, binili niyo kami,
Nawa, Lord, magawa namin ang iyong kalooban. Ang kalooban mo, Panginoon, masunod. Habang nag-prepare ka ng titira namin sa langit, alam namin, kasama ka namin. Ano mang sabihin namin, alam namin, maniniwala sila sapagkat ikaw ay nasa amin. Ano ang plano nilang masama sa amin, hindi kami mapapamak sapagkat ikaw ang nagpuprotect sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, at sagutin niyo po sana, kami po'y nagmamakaawa ang iyong aming kahilingan ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And let's have